Okay, so ayan, welcome back to our YouTube channel sa ating tutorial about the engineering. Okay, so we have here an share a moment diagram. Ganito na yung loadings natin. Medyo maganda na yung loadings natin, paganda ng paganda. Meron tayong distributed loads na 800 Newton per meter, and then meron tayong loadings na or may couple moment na 4.2 kilonewton meter. At saka given naman tayo, hindi naman tayo bibiguin ng mga distansya na yan, ano? Kahit gaano pa siya kalayo, hindi dapat mawala yung mga distansya na yan. Basta wag lang tayo magpapabaya sa mga distansya. Okay, so wali. Pangit yung joke. So the problem, what are the values of the shear and moment? Ay, yung una pala hindi natin nasagutan. Actually, madali lang naman yung masagutan. Anyways, ipapakita naman natin dito din. Okay. Determine the maximum unbending moment. Determine the maximum bending moment or Nmax. Okay, dito, ganito yung gagawin natin. Of course, the reaction pa din. Reaction at RA, reaction at RB. Or R1, R2. It's up to you. Kung ano yung pinaka-gusto nyo. Okay? So, take moment at A. Kagaya lang dito nung dati. Okay, so kung hindi mo napanood pa or dapat mapanood mo yung videos ko about these distributed loads, para masundan mo yung ating problem. Dapat masusundan mo yung ating mga ina-uploads. Okay, so we have 9RB. Actually, dapat alam nyo na yan eh. 9RB is equal to 800. 800 times 3 kasi yun yung kanyang magiging kabuuan nitong span na coverage niya. And then 3.5, that is the distance. This is 3, half of 3 is 1.5 plus 2, that is 3.5. Okay, so plus 4.2. Yung 4.2 is clockwise, so that's why 4,200 kasi yung unit natin dito is in terms of Newton. So ginawa natin tong Newton kasi naka-kilonewton siya. Okay, so we have RB is equal to 1,400 Newton. Yan, lagay natin dito para hindi tayo malito. And then for the summation of forces vertical, we have look like this. Okay, RA and plus RB kasi dalawa silang paangat, and then yung pababa sa kabilang side, so is equal to 1,000 Newton. Okay, so lagay natin dyan. Gawa tayo ng shear diagram. Yung shear diagram is ganito. RA, aangat tayo. Yung RA, 1,000. Aangat tayo ng 1,000. At walang loads. So, ganito yung mangyayari. At saka dito may triangular loads. 800 times 3. Diba? So, 1,000. Yung 1,000 mo, minus, kuha ka ng calculator. Kuha ka muna ng calculator. Para medyo masundan mo. Kuha ka ng calculator. Huwag kang mag-rely dito sa ating video na ito. Kumuha ka. Okay. Okay, input mo. On mo muna. On. Yun, on. Yan. Okay, 1,000. 1,000. Anong 1,000? Kasi ito 1,000 din to. 1,000 minus 3 times 800. Okay? 3 times 800. Ilan? Yan. 1,000 negative. Negative 1,400. Dito yan. Andito. Sa point na yan. Okay. So, walang loads. Pati dito walang loads. So, straight yan. Huwag mong pansinin muna si moment kasi that is not the right moment. Okay. So, 1,400. Aangat. Di ba? May 1,400 dito na load. Aangat to. Ng 1,400. Magiging 0. Alright, ganun yung ating pagsasolve dyan. Okay, so we have here, computing natin for the moment, para makapagkuha tayo ng moment, computing muna natin yung mga area. Area, what is the area here?
That is 2 times 1,000. Yung span niya is 2 times 1,000. 1,000. Okay. Ito. Ano natin isosolve to? Kasi wala tayong value nito. Gawin mo natin x. So ito, kabuuan niya, that is x, 3 minus x. Diba? Okay. So by ratio of proportion, by ratio this is 1,000 over x. O pwede naman x over 1,000. It's up to you kung ano yung paggamit mo. So x, yung nagamit na type ko pala dito is x over 1,000 is equal to 1,400. Ito, dito naman tayo sa side. Ito naman triangle. 3 minus x over 1,400. Huwag disregard mo na yung sign, of course. Hayaan mo na yan kasi yung kinukuha lang natin na value is yung value ng x. So, shift solve mo yan. Masasolve mo 1.25 yung value ng x. Okay? So, ibig sabihin, kung 1.25 yan, yung sa kabila kanina, that is 1.75. Yes, of course. Yan. Masasolve na natin yung triangle. Yung triangle, what is the area of the triangle? 1/2 base, 1/2 of 1.25 times 1,000. Diba? That is 625. At ito naman, 1/2 of 1,400 times 1.75. Kasi triangle, 1/2 BH, 1/2 base times height. Base times height. So, walang problema dyan. 1,225. So ito, ilan yan? 2,800 yung area na yan. 2 times 1,400. Ito din is 2,800. Yun. So, yung mahirap lang dito ito pag hindi mo alam yung ratio nito, medyo mahirapan ka talaga. Dapat aralin mo kung paano yan nakuha. Kasi ito madali na yung ito lang. Kasi what if yung tinatanong is at that certain point, kung ilan yung zero share, ilang distance ba yung magiging zero share. Pag ito yung distance na hinahanap from zero share, alam mo na, 2 plus 125. Alam mo. Diba? Or kung, sige. Moment. For the moment, i-plot na natin yung 2,000 from 0, aangat siya ng 2,000. Aangat ng 625. 2,000 plus 625. Yung calculator mo na naman, naiwan mo. Gumawa ka. 2,000 plus 625. Yan. 2,625. Kasi plus yan, kasi nasa taas nitong ating line. Pag nasa taas ng line, may plus yan. Pag bumaba siya sa line na ito, that is negative. Okay? So, 2,625 minus na kasi baba na nito. Minus 1,225. 1,400. Okay? Minus 2,800. Minus 2,800, ito. Plus, may moment ka dito na 4,200. Yung 4,200, that is clockwise. So, ibig sabihin magiging plus. Plus yan plus. Plus 1,400 plus yan. Okay? Tapos, bababa. Minus naman ito. Minus 2,800. Yan, magiging 0. Ganito yung pag-put natin. Diba? Okay, ulitin natin We have from 0, 2,000. Plus 625. Ito minus 625 minus 14. Minus dito wala. Ito pala, ito. 625 pala. 2,625 minus 1,225. 1 for yung sagot. So, 1,400 minus 2,800, we have negative 1,400. Yan. Ito kasi yung kurba. Yung pagkurba kasi triangle na dito yung ating illustration. Dito, straight. Pa-triangle yan. Straight pero pa-triangle. Pag walang load, flat. Ito naman is, meron tayong negative 1,400 plus 4,200, we have 2,800. Aangat siya ngayon. Angat buhay. Millennial. Tapos ito, 2,800. 2,800
Yun. 0. But that's not always the case na magsi-0 siya, ha? Depende yan, depende. Depende yan sa, sa loadings mo. So, yung sagot natin dito, hindi natin nasagutan doon sa ating pangalawang video. Hanapin mo lang yung value ng x. Yung x mo is 6 meters. 6 meters, so this is 5. Ibig sabihin, nandito half. Yung shear niya is ito, 1,400. Dito, dito siya papalo. 1,400 yung shear. Yung value niya. Ito yung magiging shear niya. And at the moment, yung moment naman niya is nasa 1 meter. Of course, nasa 1 meter, nasa 0 yung moment niya. Nasa 0 yung moment dito. Kasi andito pumapalo. 0 yan kasi 1,400. So, 0 talaga yan. Kung magkaiba yan, so hanapin mo yung value ng, hahanapin mo yung value ng x mo ngayon. Or yung hanapin mo yung value ng moment ngayon dyan. Pero in this point, we have 0 moment at a certain location of 6 meter. Okay? How about for the determine the maximum bending moment? The bending moment is the largest, which if kung ano yung pinakamalaki. Kung ano yung pinakamalaki, it's either ito. Ano yung pinakamalaki? Pwede din negative moment, bending moment. Basta mas malaki. Walang problema. Pero pag walang moment, ganito ang tandaan nyo, pag walang moment na involved, yung pinakamalaking bending moment is makikita mo sa zero shear. Makikita mo sa zero shear. Yan yung pinakamalaking bending moment. Pag walang moment. Pag normal loads lang. Since dito meron ng moment, so pumalo dito yung ating maximum moment. The answer here is 2,800 kasi siya yung pinakamalaking value ng moment. So, 2,800 yung ating sagot dito.